Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Krus na may pagmamahal. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the 22nd Sunday in Ordinary Time. Krus na may pagmamahal, ang ating Ebanghelyo ngayon ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 16 verses 21 to 27. Napakaganda po mga kapatid ang ating pagnilay-nilayan ngayon, krus na may pagmamahal. Ngunit bago po ang lahat, nais kong pasasalamatan at walang sawang pasalamat sa inyo sa mga kapatid natin na naging bahagi at nagbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At again, sa inyong lahat, walang sawang pasalamat at mabuhay po sa inyo. Mga kapatid, again, balikan natin yung ating pamagat ngayon, krus na may pagmamahal. Alam ba ninyo kung bakit napili ko itong pamagat na ito? Ay talagang hango din to sa ating Ebanghelyo ngayon, sa linggong ito, lalo na din po sa mga pagbasa natin, at mapakinggan natin. Marami tayong mga expression, marami tayong mga napakinggan, na sinasabi natin na itong taong ito ay krus sa buhay ko. Itong taong ito ay pabigat sa buhay ko. Ngunit, yung mga kapatid natin nakapagsalita, nakapagsasabi na ganito, maintindihan din po natin. Yung mga kapatid natin parang nabibigatan na sa buhay. Mga kapatid natin na parabagang nawala ng pag-asa. Na parabagang dahil sa sobrang bigat na dinadala nila, sa sobrang bigat ng mga problema nila, lalong-lalo na sa mga taong nakapaligid nila, tinutukoy na itong taong ito o mga taong ito ay krus sa buhay ko. Ngunit ano bang ibig sabihin pag sinasabi nating krus sa buhay ko? Ano bang nakaakibat dyan? Mga kapatid, sa linggong ito, napakagandang titingnan din po natin ang bokasyon. Dahil sa Ebanghelyo natin, sinasabi ng Ebanghelyo natin, sino mang sumunod sa akin, ay pasanin niya ang kanyang krus. Pasanin niya ang kanyang krus. Sumunod. Ibig sabihin, ang Diyos ay tumatawag sa atin para sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanya. So, ang bokasyon din po sa wikang Bukari ay tawag, no? Tawag. At pag tayo ay tinatawag, siyempre, pag lalong-lalo na pagkilala natin yung taong tumatawag sa atin, ay sabihin natin, wow, napakaswerte ko naman. Napakamapalad ko naman dahil tinatawag ako sa taong ito. At yan ang Diyos. Pagkilala natin ang Diyos na nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin, may habag at awa sa atin, masasabi natin, wow, talagang tutugon ako dyan. Dahil ang tumatawag sa akin ay isang makapangyarihan, isang mapagmahal. Sino na ba naman ako ay natumanggi sa kanyang tawag? Tawag ng pagmamahal, tawag ng pakipagrelasyon, tawag ng covenant, no? Sinasabi din covenant, isang pakipag-ugnayan. At ito ang nais ating bibigyan ng magpapahalaga na tawag, ang tawag na ito ay may tugon. At ang kabahagi dito ng tugon na ito ay isang responsibilidad. Ang responsibilidad ito ay yung pagpasan ng sariling cross. Naalala ko lang po mga kapatid, yung kwento ng isang mag-ina, no, na yung mag-inang iyon, na wala na siyang, yung nanay na iyon, ay wala na siyang asawa, then pinanganak, no, pinanganak yung kanyang anak na babae na bulag. At simulat sa pulpa, nung pinanganak na ito, inalagaan na ito ng nanay. Araw-araw, ang nanay ay talagang nagsisikap, ang nanay ay talagang naghanap ng paraan kung paano niya matataguyod ang kanyang responsibilidad para akayin, gabayan,
itong batang ito mapaganda ang kanyang buhay. Kahit pa man siya lang mag-isa, kinakaya niya yon. Kinakaya niya ang lahat ng mga pagsubok na yon. At isang araw na ang kanyang anak na babae ay magbe-birthday na po, mag-18 years old na, magdidibo na. Ngayon, nilapitan niya, siya ang lumapit sa kanyang anak at sabi niya, anak, alam mo na ikaw ay mag-birthday na ngayon, mag-18 ka na. Tanungin kita, anak, ano po ang nais mong hilingin? Ang wish mo ngayon sa birthday mong ito? Alam niyo, sabi ng anak, mama, sa araw-araw baga na inalagaan mo ako, sa araw-araw bagang pagsakripisyo mo sa akin, sa araw-araw bagang paghanap mo ng paraan kung paano mo ako mabibigyan ng magandang buhay. Gusto ko po, mama, na sa time na ito, sa pagbe-birthday ko, makakita man ako, mama. Makikita ko yung mukha na aking inay na nagmamahal sa akin, nagmamalasakit sa akin. Ngayon, dahil ang nanay naman talaga ang lumapit, ang kinausap kung ano ang wish mo sa birthday mong ito, malungkot din siya dahil hindi basta-basta yung kahilingan ng kanyang anak na makakakita siya. Ngayon, pumunta siya sa kanyang kaibigang doktor at doon sa kaibigan niyang doktor, sinasabi niya ang kahilingan ng kanyang anak. Sinabi na, Dok, ito po ako, Dok, para kausapin kayo, manghingi ako ng advice sa'yo. Ano po ang dapat kong gawin, Dok? Dahil nung nilapitan ko ang aking anak, ako pa naman ang lumapit sa kanya, Dok. At sinasabi ko, ano po ang kahilingan mo? Ano po ang wish mo sa birthday mong iyon? Gusto niyang makakakita, Dok. Ano po ang gagawin ko? Napaka-imposible mainto, Dok. Sabi naman ng doktor, yes, napaka-imposible po yan. Talagang napaka-imposible po yung mangyayari. None unless kung may tao talagang magsakripisyo na mag-alay ng kanyang mga mata para sa kanya magkakaroon ng operation, magkakaroon ng transplant, at sa pamagitan iyon at makakakita yung anak mo. At sino naman ang taong iyon na gustong mag-alay ng kanyang mga mata para makakita ang anak mong ito? At lalong malungkot, lalong nagugulumihan yung nanay at umuwi siya ngayon. At nag-isip siya, sana hindi ko na nilapitan yung aking anak, hindi ko na tinatanong kung anong kahilingan niya sa birthday niyang darating. At habang naglalakad siya, naisip niya ngayon. At bumalik siya doon sa doktor. Bumalik siya kaagad na may naisip na siyang paraan. At yung pagbalik niya sa doktor, sabi niya, Dok, alam ko na ang nais kong gagawin, Dok. Alam ko na kung sino ang mag-alay, magdodonate ng mga mata para makakakita ang aking anak. Sabi ng doktor, sino naman yung taong iyon na handang magpasaan ng kanyang krus na para ialay lamang ang kanyang mga mata para makakakita yung anak mo. At sabi ng nanay, Dok, alam ko na po, Dok, kung sinong mag-alay, magdodonate ng mata, Dok. Ako po yun, Dok. Sabi ng doktor, sigurado ka? Araw-araw, nung pinanganak ang anak mo, bulag na siya, at tinataguyod mo siya, pinapasaan mo na yung cross mo. Pinapasaan mo na. At ngayon, talagang ang malaking cross ng ito, sa pagdodonate ng iyong mga mata doon sa iyong anak, gagawin mo yan. Sabi ng nanay, yes, Dok. Hindi bali na, Dok. Hindi bali na kung mawalan ako ng paningin, hindi bali na kung mawalan ako ng mata, Dok, para lamang sa aking anak. Kakayanin ko yan, Dok. Yan ang kahilingan na aking anak din. Ipagkaloob ko yan, Dok. Dahil sobrang mahal na mahal ko po ang aking anak, Dok. Wow, napakaganda. Sobrang mahal na mahal ko ang aking anak, Dok. Kaya kong pasanin ang aking krus, Dok, para lamang sa aking anak. Krus na may pagmamahal. Alam ko po, mga kapatid, na itong kwentong ito ay nangyayari din po sa ating mga magulang, nangyayari din po sa inyo, nangyayari din po sa ating mga kapatid, na dinadaanan nila at pinapasaan nila ang krus. Ang krus na pagsakripisyo, hindi para sa kanilang mga sarili, kundi para doon sa kanilang mga minamahal. Ngunit titignan natin, ang unang-una bagang nagmamahal sa atin, ang unang-una bagang nagpapasaan ng krus, hindi baga tayo, kundi
ang ating Panginoong Diyos. For God so loved the world that He gave His only Son. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Isang hari sa mga hari, isang Diyos sa mga Diyos, sinasantabi niya ang kanyang pag-isang hari para lamang pasanin niya ang krus. Ang krus na ito ay tayo. Ang krus na ito yung ating mga kahinaan. Ang krus na ito ang ating makasalanan. Pinapasaan ito ng ating Panginoon para lamang magkakaroon tayo ng kaligtasan. Makamit natin ang kaligtasan. Napakagandang titingnan. Napakagandang pagnilay-nilayan natin na yung mga krus natin na pasaan. Ito bang mga krus na ito ay may kaakibat bang pagmamahal? Dahil marami tayong mga napapakinggan na sinasabi nga sa mga ekspresyon, krus ka sa buhay ko. Para ba kang sinasabing krus ka sa buhay ko na pabigat ka lang sa buhay ko? Yes, pabigat ka sa buhay ko, ngunit makikita natin na walang pagmamahal doon sa taong nagsasabi na krus ka sa buhay ko. Ngunit pag kasama doon ang pagmamahal, hindi mo masasabi sa tao, krus ka sa buhay ko, kundi kaya kong alagaan ka, kaya kong gabayan ka, kahit anong mangyayari dahil mahal na mahal kita. Dahil sinasabi ng ating Panginoon, kung sino ang sumunod sa akin, ay pasanin niya ang kanyang krus. Isang pagsunod, isang pagtawag sa Diyos sa sumunod sa Kanya. At napakaganda dahil ang pagsunod natin sa Panginoong Hesus ay itong kilala naman natin si Hesus. Alam naman natin kung anong mayroon ang ating Panginoong Hesus. Kung ang ating Panginoong Diyos ay pinapasaan niya ang krus bilang pagtugon sa kanyang pagmamahal o kaakibat doon ang kanyang pagmamahal. Magtayo man ay sumunod sa Kanya, pag tayo man ay pumasaan sa ating mga krus, nais na hal ng Panginoong Diyos na yung pagpapasaan natin sa krus ay kaakibat doon ang pagmamahal. Dahil sa isang pagpapasaan ng krus, pag walang pagmamahal, madali tayong napapagod. Pag tayo ay napapagod na, nag-give up tayo. Kagaya lamang maraming mga magulang, tabi-tabi lamang, napagod na sila. Pagdating sa mga problema, iniiwan nila ang kanilang responsibilidad. Tinatakasan nila ang kanilang mga anak. Pinapabayaan nila ang kanilang mga anak. At ganun ba ang pagmamahal? Ganun ba ang pagpapasaan ng krus? May mga kapatid din po tayo naglilingkod sa simbahan. Yes, napakaganda ang simula ng paglilingkod. Yes, napaka-aktibo. Ngunit pagdating ng mga hamon sa buhay, pagdating ng mga pagsubok sa buhay, nabibigatan na sa buhay, dahil kulang ang pagmamahal o wala doon ang pagmamahal. Emosyon lamang, pang sarili lamang ang paglilingkod. Dahil doon, dahil sa sitwasyon na ito, nag-give up. Makikita natin na bakit nawala yung kapatid natin sa simbahan. Bakit nung una ang active siya, ngunit biglang naglaho naman. May mga kapatid din po tayo na mapakinggan natin na sa kampanya, ang daming magsasabi, mahal na mahal kita. Ngunit again, nung nakaupo na, nung nandyan na, hinaharap na niya yung power, kapangyarihan, hinaharap niya na, nandyan na sa kanya yung kayamanan. Yung pagmamahal na yun ay hindi na pagmamahal sa kapwa, hindi na pagmamahal sa paglilingkod, kundi ang pagmamahal na yun ay pang-sarili lamang. Again, is a discipleship. Ang pagsunod sa ating Panginoon Kristo ay discipleship. At ang discipleship na ito ay isang pagsunod na gusto nating matuto. Gusto nating matutuklasan. Makasama ang Diyos sa ating buhay. Ngunit again, hindi lang po ang pagsunod natin, kundi ang ating tungkulin ay isang discipleship at apostleship din po. Tayo'y sumunod, ngunit tayo din po ay pinapadala. Ang nakita ko din yung pagpapadala, yung ating pagsasabuhay dito sa pagsunod natin at natututo tayo sa Diyos at tayo'y papasaan ng krus. Ito yung apostleship natin. Tayo ay pinapadala para pasaanin natin ang krus natin.
At ang tanong dito, sino man yung mga krus sa buhay natin? Again, sa isang bukasyon, iba-iba po ang tawag ng Diyos sa atin. May tinatawag sa pag-asawa, may tinatawag sa single blessedness, may tinatawag para maging isang madre, may tinatawag na para maging isang pare o reliyoso, at iba-iba. Ngunit ang tugon sa atin ngayon, kung tayo man ay isang nandyan, tinatawag tayo sa pagiging isang may asawa, ano yung tungkulin natin? Ano yung kaakibat doon na responsibilidad? Kung tinatawag ako sa pag-iisang pare, ano yung responsibilidad kong ito? Ano yung tungkulin ko ito? Sa isang awitin, you raise me up. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Ang ating Panginoong Diyos ay tinaas tayo, inahon tayo, no? Inahon tayo sa kalagayan natin, no? Mabigyan ng pag-asa, pabalik ang ating dignidad bilang mga anak ng Diyos. At ganoon din po sa atin. Alalahanin natin sa pagpapasaan natin sa cross. Isang pagpapasaan natin sa cross na kaakibat dito ang pagmamahal. Mga kapatid, naalala ko rin po ang kwento ko, no? Na sa aking Music of the Gospel Sunday Reflection, yung aking image doon na nagpapasaan ako doon sa aking dalawang mga pamangkin. At isang araw, nakita yung picture na yon sa aking kaibigan, no? Kaibigang pare. At sabi na aking kaibigang pare, kasamahan ko rin sa seminaryo. At sabi niya sa akin, ang bigat-bigat naman yan, Father, yung pasan mo yan, mga pamangkin mo yan. Sabi ko naman sa kanya, hindi po ito mabigat. Para sa akin, hindi po mabigat dahil pamangkin ko po sila. Pamangkin ko po sila at mahal na mahal ko po sila. Siguro mga kapatid, ito yung parting words natin sa ating lahat na kung mahal natin ang ating mga kapatid, kung mahal natin ang ating mga pinaglilingkuran, hindi po sila mabigat dahil mahal na mahal natin sila. Sinasabi ni Jesus kay Pedro, napakaganda po itong conversation na ito dahil sabi ni Pedro na Jesus, hindi ito mangyayari sa'yo na ikaw ay magbata ng hirap, ay ikaw ay papatayin. Hindi ito mangyayari sa Jesus. Sabi ni Jesus, Pedro, ang iniisip mo ay hindi sa galing sa Diyos. Ang iniisip mo ay galing sa tao, Pedro. So makikita natin na pag minsan tayong tao, tayo ay nandiyo yung paging selfish natin. Naging yung magkapasarili natin. Gusto nating papasaan man tayo ng cross, ngunit pipiliin ko yung cross na magaan. Pipiliin ko yung cross na komportable ako. Ang cross na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, isang cross na sinasabi niya, kung napapagal ka, lumapit ka sa akin. Kung napapagal ka, ikaw ay aking pagiginhawain. Dahil aking pamatok ay magaan. Kung tayo man ay napapagod, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Mga kapatid, krus na may pagmamahal. The Music of the Gospel, Sunday Reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I am down, and oh my soul so weak. When troubles come